Magsiluhod po ang lahat para tasalin ng Oratio Imperata laban sa COVID-19 virus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyari at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulong kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Maria, mapag-ampon ng mga Kristiyano. Ipanalangin mo kami. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. San Antonio ng Padua. Ipanalangin mo kami. Manatiling nakaluhod para sa orasyon. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami ay mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami ay mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami ay mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kalwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay tayo. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon, magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen.
Magandang gabi mga kapatid. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang unang linggo ng Adbyento. Ang mamumuno po sa ating pagdiriwang ay si Reverendo Padre Benny Tuason. Magsitayo po ang lahat para sa pambungad na awit. Halina Jesus, halina, halina Jesus, halina, halina Jesus, halina, halina Jesus, halina. Sa simula isinaloob mo, O Diyos, kaligtasan ng tao. Sa takdang panahon ay tinawag mo, sambayang lingkod sa iyo. Halina Jesus, halina, halina Jesus, halina, halina Jesus, halina, halina Jesus, halina. Ating ngayong babasbasan ng ating Advent Wreath. Panginoong Diyos, pinupuri ka namin dahil sa iyong anak na si Jesucristo, ang Emmanuel, na pag-asa ng sangkatauhan. Siya ang karunungang nagtuturo at gumagabay sa amin at tagapagligtas ng bawat bansa. Panginoong Diyos, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala sa pagsisindi namin ng mga kandila sa koronang ito. Maging tanda nawa itong korona at ilaw ng kaligtasang tinamo ni Kristo para sa amin. Dumating na sana siya ng walang pagkaantala. Siyang Panginoon naming nabubuhay at nag-ahari ngayon at magpakailanman. Amen. Ngayon po ay sisindihan ng Pamilya Despues ang unang lilang kandila ng koronang Adbyento. Manalangin tayo. Dakilang Ama, sa pagsisimula ng aming paglalakbay ngayong panahon ng Adbyento, sinisindihan namin itong kandila ng pag-asa. Pagkalooban mo kami ng sigasig na umasa at umasa sa iyong pasensya o presensya, umasa sa iyong kapayapaan at umasa sa iyong pangako. Simulan natin ngayon ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Sa pagdiriwang natin ng unang linggo ng Adbyento, sinisimulan natin ang panibagong taon ng liturya. Ang Adbyento ay nangangahulugan ng ang pagdating ng Panginoong Jesucristo. Ito ang panahon ng paghahanda habang sabik tayo sa pagsilang at pagdating ni Jesus sa ating piling. Taimtim nawa nating ihanda ang ating sarili upang buong galak natin siyang patuloyin sa ating mga puso. Ihanda natin ang ating sarili sa ating pagdiriwang, tayo tumahimik sandali at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kami ng paninindigang tumahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kaming may mabuting gawa upang kapiling niya sa gawing kanan, kami ay makapisan sa iyong pinaghaharian. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming pag-asa't amang aasahan. Tanging ikaw lamang, yaong nagliligtas nitong aming buhay. Bakit ba, Panginoon, kami tinulutang maligaw ng landas? At ang puso namin iyong binayaan na maging matigas. Balikan mo kami, iyong kaawaan, ang mga lingkod mo na tanging iyo lamang. Buksan mo ang langit at ika'y bumaba sa mundong ibabaw. At ang mga bundok, kapag nakita ka'y magsisipangatal. Wala pang narinig na Diyos na tulad mo. Wala pang nakita ang sinumang tao. Pagkat ikaw lamang ang Diyos na tumulong sa mga lingkod mo na buong tiwalang nanalig sa iyo. Iyong tinatanggap ang nagsisikap sa mabuting gawa at ang iyong aral at mga tuntunin ang ginugunita. Nagagalit ka na'y tuloy pa rin kami sa pagkakasala. Ang ginawa namin talagang masama, buhat pa ng una. Ang lahat sa amin pawang nagkasala. Ang aming katulad, kahit anong gawin, ay duming di hamak. Ang nakakawangki ng sinapit nami mga dahong lagas, sa simoy ng hangi, tinatangay ito at ipinapadpad. Wala kahit isang dumulog sa iyo upang dumalangin. Wala kahit isang lumapit sa iyo na tulong ay hingin. Kaya naman, dahil sa aming salay, hindi mo kami pinansin. Gayunman, Panginoon, aming nalalamang ika'y aming Ama. Kami parang luwad at ikaw ang magpapalayok. Ikaw ang lumikha sa amin, Panginoon, at wala nang iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot, iyong pinalakas. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ang lingkod mong mahal,
ay iyong ingatan. Yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami't di na magtataksil sa iyo kailanman. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Heso Kristo. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapala niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo'y umunlad sa lahat ng paraan, maging sa pananalita at kaalaman. Ang katotohanang ipinangaral namin tungkol kay Kristo ay malinaw na nakikita sa inyo, ano pat hindi kayo nagkulang sa anumang kaloob na espiritual habang hinihintay ninyong mahayag ang ating Panginoong Heso Kristo. Kayo'y aalayan niya hanggang sa wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Heso Kristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang kayo'y makipag-isa sa Kanyang anak na si Heso Kristong ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo pong lahat. Magbigay galang sa mabuting balita. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo at maging handa, sapagkat hindi ninyo alam kung kailan ang takdang oras. Katulad nito ay isang taong umalis upang maglakbay sa malayong lupain. Ipinababahala ang kanyang tahanan sa mga alipin na binigyan ng kanya-kanyang gawain at inuutusan ang bantay pinto na maging laging handa sa kanyang pagdating. Gayun din naman maging handa kayong lagi sapagkat hindi ninyo alam kung kailan darating ang puno ng sambahayan, maaaring sa pagdilim, sa hating gabi, sa madaling araw, o kaya ay sa umaga. Baka sa kanyang biglang pagdating ay maratnan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. So, katulad ng sinabi sa pasimula, pumasok tayo ngayon sa panahon ng Adbyento o yung pag-aantabay sa pagdating ng Panginoon. At ang ating pananampalataya ay tinutulungan tayo para tayo ay maging handa. Dahil hindi nga ayon sa ating ebanghelyo, hindi natin alam kung anong oras darating ang Panginoon. Dapat yan ay siniseryoso natin. No?
Katulad na lang ng nangyaring pandemya, maraming nabigla, maraming hindi inaasahan na bigla na lang magkakaganito ang ating buhay. At kung hindi nakahanda, malamang sa ngayon ay hirap na yung mga taong yon. Mahalaga ang paghahanda. At ito palagay ko ang pinakamahalagang paghahanda sa buhay natin. Walang iba kundi ang pagdating ng Panginoon. Gaya nga ng sabi ko, tinutulungan tayo ng ating pananampalataya. Kung kayo nandito ngayon sa simbahan, mamamasdan nyo ang malaking pagbabago sa ating altar o sa loob ng simbahan. Dominant, o marami tayong nakikitang kulay violet o purple, katulad ng suot ko. At meron tayong meron tayong Advent wreath na nandito sa aking kanan. At ang Advent wreath na ito ay may 4 na kandila, merong korting bilog, no, na korona, at kung mapapansin nyo, wala tayong bulaklak. Meron lang tayong konting halaman. May mga kahulugan ang mga bagay na ito. At ang isa pa, hindi pala tayo nagdasal ng Gloria, di ba? So, ito'y mga simbolo na nagtutulong-tulong para tulungan tayo na makapasok sa diwa ng Adbyento. Na sana naman, no, ay ating pasukin, na sana bigyan natin ng halaga. Ano bang ibig sabihin ng purple o ng violet? Normally, it means extravagance, riches, no? Nobility, creativity, karangyaan, no? Pero meron tayong espesyal na kahulugan sa violet o ube. Ano yon? Pagbabalik loob. Pagbabalik loob. Pagbabalik loob sa Diyos. Dahil darating ang Panginoon, kailangan tayo ay karapat-dapat. And that we cannot take for granted. Cannot take that for granted. Dahil laging sabi nga, nasa huli ang pagsisisi. So yun yung meaning ng violet. Ito namang Advent wreath, na hindi naman original na Katoliko, sa Lutheran natin ito nakuha. Pero kinukuha natin kasi malakas na simbolo eh. Dahil nung may mga panahon bago dumating itong Advent wreath, laging tanong ng tanong ang mga tao, kailan ba darating ang Pasko? Kailan ba darating ang Pasko? Yan. So kaya di ba tayo, anong dominant ang ginagawa ngayon? Nagka-countdown. Di ba? 100, 99, no? Para halos hilahin, no, ang Pasko para makarating. Ito yung ating countdown. Yung 4 na kandila ay sumisimbolo sa 4 na linggo. At ang kandila na may apoy ay simbolo ni Kristo. Yung pabilog, yung corona, means walang umpisa, walang hangganan. Simbolo na naman ng Panginoon. At yung kulay green, no, na nakapaligid dyan is freshness, pagkasariwa, no, na ang Panginoon natin ay laging nandyan, presensya. So may mga dahilan ito, may mga meaning. At yung pag hindi natin paglagay ng bulaklak is also part of our expression of repentance. At hindi natin pagkanta ng gloria o pagdasal ng gloria. You see, we have to enter into that feeling and atmosphere. Although tuloy yung ating gagawin sa buhay, dapat ginagawa din natin itong pagsisikap na magbalik loob sa Panginoon. At sa ating ebanghelyo, matindi yung babala ng Panginoon. Magbantay ka. Watch and be alert. Pero kasi the way we are doing things right now or we're living right now, parang walang urgency, di ba?
Parang, parang sigurado tayong gigising bukas sa umaga na, normal, na laging may umaga. But we don't know whether the end of days, Judgment Day, or even our own death is going to come anytime. And we know that. Alam natin na ang kamatayan at itong pagdating ng Panginoon, hindi alam ng Panginoon kung anong oras. That's why we have to be vigilant. Kailangan lagi tayong nagbabantay. Kailangan lagi tayong nag-aantabay. At sabi nga, kailangan lagi tayong handa. Are you ready? Handa ka na ba? Supposed to be, alam nyo, itong pandemic, dapat nagbigay na sa atin ng konting yugyug Dapat binulaga na tayo nito Should have been shocked a bit, in order for us to change. Pero sa araw-araw na ginawa ng Diyos, alam nyo, I'm really amazed. Kapag nanonood ako ng TV sa mga balita, meron pa rin mga nagdodroga. Pandemic na. Meron pa rin mga nahuhuli, nagdodroga, nagnanakaw, at kung ano-ano pang mga krimen, pumapatay. We still continue with our sins. Kaya hindi natin masisi si Propeta Isaías. Alam niyo, maganda yung unang pagbasa Sinabi dito ni Propeta Isaías, napakabuti mo, Panginoon, pero napakatigas ng ulo naming mga tao. I wish I could read it to you again, pero let me just read this part sa bandang huli. Sabi niya, nagagalit ka na dahil sa kasalanan, tuloy pa rin kami sa pagkakasala. Siguro sa ngayon, pandemya na, kasalanan pa rin. Di ba? Ang ginawa namin talagang masama. Buhat pa ng una. Ang lahat sa amin ay pawang nagkasala. Ang aming katulad kahit anong gawin ay duming di hamak. You see? As if Prophet Isaiah is talking to us now. Let me continue. Ang nakakawangki ng sinapit namin, nakakawangki means ang katulad, ay mga dahong lagas sa simoy ng hangin ay tinatangay ito at ipinapadpad. Meaning, we're so weak. Humangin lang, wala na. Wala nang kapit sa Panginoon. Wala kahit isang dumulog sa iyo upang dumalangin. Wala kahit isang lumapit sa iyo na tulong ay hilingin. In other words, we never learn. We never learn. Merong isang nanay, Father, lagi kong sinasabihan yung anak ko na magsimba. Ayaw magsimba. Pagod na ako. Sabi niya gano'n. Sinagot ko, mas lalo naman ako. Sabi ko, pagod na ako. Araw-araw nag-homily ako. Linggo-linggo nag-homily ako. Ilan ang sumusunod, di ba? Hindi naman yung salita ko, salita ng Diyos yun. And if God will speak, ganun din ang sasabihin ng Diyos. Ano ba naman kayo? Di ba? Araw-araw, o at least linggo, naririnig niyo naman ang salita ko. Hindi naman ako nagkukulang. You see, we really have to take God seriously. We have to take life seriously. And we have to take our salvation seriously. Seriously. We have to take it. We have to see our salvation like that. Pero as I've said, the way we're doing it, as if there will always be tomorrow. Well, we have been warned. Winarningan na tayo ng Panginoon. At itong mga susunod na linggo, puros warning. At sino ba yung pinakamahalagang tao o propeta na nag-warning nung panahon ng Panginoon? Si San Juan Bautista. We will hear about him second and third Sunday. And on the fourth Sunday, yung visitation will be yun yung panahon
ng pagsilang, malapit ng pagsilang, na nagbabadya sa atin, malapit na. At pag malapit na, dapat handa na tayo. Sa ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto tukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Maihanda nawa natin ang ating puso at isipan sa tulong ng Diyos Ama upang maging marapat tayong tanggapin si Jesus na Kanyang anak sa Kanyang nalalapit na pagdating. Ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maging tapat nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono sa kanilang pangangaral ng Ebanghelyo at panatilihin silang handa sa anumang uri ng pagsubok at pag-uusi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Gampanan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang kanilang tungkulin ng may pag-ibig at katapatan ng katulad ng aliping naghihintay sa pagbabalik ng kanyang amo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manahan nawa sa bawat tahanan at sa puso ng mga mag-anak ang kapayapaang dulot ng Adbyento at maging tagapaghatid din sila ng mabuting balita ni Jesucristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin nawa ng mga dukha, nagdurusa at inaapi ang biyaya ng pagkalinga ng kanilang kapwa at makita nila ito bilang tanda ng kabutihang nagmumula sa Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makamit nawa ng mga minamahal naming yumao ang walang hanggang kaligayahan sa piling ng Panginoong Hesukristo sa paraiso. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ay panalangin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Panginoon, patatagin mo kami sa pamamagitan ng Espiritu Santo upang manatili kaming tapat sa iyo hanggang sa muling pagdating ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambahayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw din ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ng pinagkikinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyong Panginoon. At sumayo rin. Nasa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya ay naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niya ay kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming paintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Komunyon Espiritual. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto sa akin at pinagkakaisa ko ang sarili ko sa iyo. Huwag gayang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pangmagpakailanman sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Please all kneel for the prayer for the souls of the faithful departed. Lord God, omnipotent, we beseech you by the precious blood which gushed forth from the sacred side of your divine Son, Jesus, shed in the presence and to the great sorrow of his most holy Mother, deliver the souls in purgatory, and among them all, those souls which have been most devout to this noble lady, that they may come quickly into your glory, there to praise you in her, and her in you to all the ages. Amen. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Eternal rest grant unto them, O Lord. And let perpetual light shine upon From the them. gates of hell, Deliver their souls, O may Lord. they rest in peace. Amen. O Lord, hear our prayer. And let our cry come to you. O God, the The Creator Creator and and Redeemer of all the faithful, grant to the souls of your servants and handmaids the remission of all their sins, that through our devout supplications they may obtain the pardon they have always desired, who lives and reigns world without end. Amen. And may the souls of all the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. Amen. Please be seated for some announcement. Magkakaroon po tayo ng kumpisalang bayan sa darating na December 5, Saturday, sa ganap na alas 2 hanggang alas 5 ng hapon. At sa gabi naman ay magkakaroon tayo ng Advent Recollection sa ganap na alas 7:30 ng gabi o 7:30 p.m. Ang ating recollection master ay ating Kura Paroko, Reverend Father Benny Tuason. Pwedeng dumalo ang 100 katao. Ito po ay live streamed, kaya sa mga hindi makakadalo, manood na lamang online sa official Facebook page ng ating parokya. Sa darating na December 8 ay dakilang kapistahan ng Immaculada Concepcion. Kaya hinihikayat ang lahat na magsimba. Ang mga hindi makakadalo sa misa ay maaring magsimba sa live stream. Ang misa po natin sa araw na iyon ay 7 a.m., 6 p.m. at 7 p.m. Hinihikayat po ang lahat na magkabit ng mga parol at Christmas lights sa ating mga tahanan upang maramdaman pa rin natin ang diwa ng Pasko sa kabila ng dinaranas nating hirap dahil sa pandemya. Patuloy pa rin ang pagtanggap ng mga pledges para sa ating 2M, 4M project. Samantalahin natin ang magandang pagkakataon na ito upang makapagpasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng paglahok sa fundraising na ito upang maging bahagi na gawaing pagliligtas ng simbahan. Lumapit lamang po sa mga lingkod natin sa friendship table sa labas ng simbahan para sa iba pang mga detalye. At ikahulit, narito po ang updated report ng ating 2M, 4M project. Total pledgers as of November 15, 2020 is 292.
Pledgers on November 22 is 25, and our total pledgers as of November 22 is 337. Total pledges as of November 15, 2020 is 960,310 pesos. Pledges on November 22 is 98,200. And our total pledges as of November 22 is 1,058,510. Total amount received as of November 15, 2020 is 526,380. Amount received on November 22 is 55,370. And our total amount received as of November 22 is 581,750 pesos. Maraming salamat po. Magsitayo pong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Palain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, mayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Balang araw ang liwanag, matatanaw ng bulan, ang kagandahan ng umaga, pagmamasdan sa tuwina. Balang araw mumutawi sa bibig ng mga bibig, pasasalamat at papuri, awit ng luwalhati. Alleluia, Alleluia, narito na ang manunubos, luwalhati ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O San Antonio, pinili ka ng Diyos na ipabatid sa daigdig ang iyong kabanalan upang maakit ang marami sa paggawa ng mga kabutihan. Hilingin mo sa sanggol na si Jesus na hawak mo sa iyong bisig ang mahigpit ko ngayong pangangailangan. Samahan mo ako sa aking panalangin sapagkat ang dasal ng isang banal na kagaya mo ay dinirinig ng Diyos. Pagkalooban nawa ako ng Panginoon ng tanda ng kanyang pagmamahal, pagkalinga at paggabay. Sa tulong mo, naway ipagkaloob niya sa akin ang kaganapan ng buhay at ang pag-ibig na walang hanggan. Amen.